Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Maraming salamat at kami ay sinasamahan ninyo muli sa isang oras ng masayang kwentuhang pampamilya. Ang masayang tahanan ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Kamusta ka ngayong araw na ito? Meron ka bang mahal sa buhay na iyong matagal-tagal nang pinapanalangin na magbago, pinapanalangin na makakilala siya sa Panginoon at maranasan ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Diyos? Alam mo, huwag kang manghinawa at mapagod sa pananalangin dahil ang Diyos ay tumutugon, sumasagot sa kanyang takdang panahon at ang Diyos ay may kapangyarihan na magbago ng buhay. Kaya huwag tayong mag-give up, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ang atin pong panauhin ngayon ay isang patotoo na ang Diyos ay may kakayahan at may kapangyarihang magbago ng buhay, magpalaya sa mga matagal nang nasasadlak sa iba't ibang uri ng bisyo. Kaya sana nga po ang ating kwentuhan ngayong araw na ito ay maghatid ng pag-asa sa inyo. Nakilala ko recently ang atin pong guest sa araw na ito pero matagal na po siyang nakikinig sa 702 DZAS. Siya po ay minsang nalulong sa problema ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero kahit na anong addiction, pwede po tayong palayain ng Diyos. At ang magkukwento po sa atin ngayon, walang iba kundi si Brother Edgar. Ang tawag sa kanya ng mga kaibigan, Gagal. Mamaya tatanungin natin bakit kaya Gagal ang tawag sa kanya. Si Edgar Rivera ng Calvary Foursquare Church. Siya po ay paminsan-minsan nagta-taxi driver, nag-grab driver, pero siya ay full-time na worker doon po sa kanilang simbahan at ngayon ay nangunguna na sa gawaing pangkalalakihan. Siya po ang head ng men's ministry pati ng jail ministry ng Calvary Foursquare Church. Magandang araw sa iyo, Brother Edgar. Nako, natutuwa ako at ikaw ay kasama na namin ngayon dito sa Masayang Tahanan. Welcome to Masayang Tahanan, Edgar. Magandang araw po, Sister Maloy, at sa mga nakikinig po sa FB Live at sa mga tumatangkilik po sa programang ito ay mapagpalang umaga po sa bawat isa. Isa pong karangalan na maimbitahan po sa programang ito at iba po pala talaga yung saya, iba po yung galak na maging bahagi po ng programang ito. Kahit hindi tayo magkasama sa studio, Edgar, tumatawid yung iyong galak dito sa aming tahanan ngayon. And I'm sure yung galak na yan ay tumatawid din sa marami pang mga pamilya at tahanang nakikinig sa atin at nakatutok. Unang-una sa lahat, dahil nga malawak-lawak ang ministry na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, baka gusto mong batiin ang iyong mga ka-fellowship, mga kalalakihan dyan sa inyong church, pati yung fellow leaders mo sa men's ministry dyan sa inyong church. Opo. Salamat po sa pagkakataon na mabati ko po yung aming mga mabuting at magigiting na pastor po sa pangunguna po ng aming senior pastor na si Pastor Daryl Maghirang at yun din po ang kanyang may bahay na si Jeng. So ganun din po si Pastor Jules at sa kanyang may bahay na si Shine at kanyang pamilya, si Pastor Junel at si Kat na ngayon po ay nasa Penang, Malaysia po sila ngayon, si Jeng at si Kat. Ganun din po sa mga fellow magigiting po ng mga kalalakihan ng UFM, ng Men's Ministry po ng Calvary. Magandang umaga po or magandang araw po sa bawat isa. Si Tatay Rene, ng aking pong advisor, at isa po sa mga elders, Brother Tracy, sila Brother Alex, at sa lahat po ng mga gopings po ng Team Up at ng Men's Ministry, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre po, hindi po mawawala, magandang araw po sa mga nanonood at nakikinig ko sa programang ito. Oo. Nako, nakakatuwa naman. May guwapings pala kayo dyan sa inyong church. Yan ba ang pangalan ng inyong men's ministry? Sige, hindi na natin patatagalin pa, Edgar. Gaya nga nung sa introduction kanina, naka-experience ka ng matagal-tagal na panahon na drug dependent ka, gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Paano ka ba na-introduce dito sa bisyong ito at dito sa addiction na ito?
Sister Malay, bali katulad po ng mga kabataan ng 90s. So, pagkabataan ko medyo merong mga exploration, ganyan po. Isa po akong kabataan na masayahin, mahilig sa sayawan, Mm. at mahilig sa mga nature tripping, basketball po. Pero one day po, meron po kaming isang kapitbahay sa Santa Mesa po na gusto po maka-in sa aming pong circle of friends, ganyan Mm. po. So, sabi niya gano'n, meron po siyang ipapakita sa amin, meron po siyang ipinakitang isang substance. Sabi niya gano'n ay ito'y kakaiba. So, curiosity po, kami po ay tumikim nito, siguro po mga 6 po kami na that time do'n sa isa pong bahay ng barkada ko. So, nakita po namin isang maliit na crystalline na nakabalot po sa foil at sinasabi niyang, "Eto kakaiba 'to." Ang tawag dito shabu, Mm. social habit and big time user. Sabi niya gano'n. Uy, sabi namin mukhang kakaiba nga 'yan. So, siya yung gumawa, siya yung nag-prepare at kami lang po yung gumamit at do'n na po nagsimula. Since po na medyo may barya po ako sa bulsa, mas Mm. meron pong access ako sa mga pusher na makakabili po ako at kaya po medyo lumalim po talaga ng gusto ang addiction ko po. Nagsimula Mm. po sa patikim-tikim, nagsimula po sa ayun nga, naging, pag occasionally user ka lang, user, dependent, at yun po talagang sinasabi po natin talagang talagang drug dependent ka na po, yun po. Mm. Gaano katagal, Edgar, bago naging full-blown na drug dependent or addict ka gamit nga ang shabu? Nakakatikim po ako niyan, si Sir Malo is 91. So occasionally lang po 'yun, pero way back 93 hanggang 95 po, 95 po talaga ako nag-full blown. 'Pag sinabing full blown na po talaga, parang sa sistema ko na po, parang hindi po tatakbo ang isang araw na wala pong gamit, ng Hmm. gano'n. Wala pong karga or tinatawag po natin nakakagamit ng bato. So 'yun po yung parang nagiging vitamins ko po ng time na 'yun. So mula po 95 hanggang po 2008, August 2, 'yun po yung huling gamit ko ng shabu. Mm. Edgar, napansin ba ng mga magulang mo yung pagbabago? Siyempre meron niyang epekto sa iyong behavior, may epekto sa kinakailangan palagi kang merong pambili, hindi ba? Ano yung napansin ng pamilya mo sa iyo nung magsimula kang gumamit ng shabu? Maganda pong tanong 'yan 'no, Sister Maloy. So, una po may trabaho naman po ako. Ako po ay isang liaison officer po sa isang advertising firm. Tapos po no'n dahil medyo talaga dahil drug dependent po ako, naalis po ako do'n. So, hindi ko na po ma-sustain 'yun. Meron po kaming konting kabuhayan sa pamilya. So, naalala ko po 'no, yung cabinet po, steel cabinet po ng tatay ko. Mm. May mga relo po yun na mga medyo mamahalin. Hindi ko po alam kung magkano pa yung dati yung halaga ng rado. So, kinuha ko po dun sa steel cabinet, binenta ko po halagang 700 lang. So, unti-unti na po akong hindi po ako nahihiyang magsabi na nagnanakaw na po ako. Sa pamilya ko po, sa pamilya ko po, nangungupit na po ako sa tindahan namin para po ma-sustain lamang yung aking pong bisyo. At yung behavior ko pong iyon talaga pong nagdulot po ng sobrang kahihiyan po sa aking pamilya, sa akin pong tatay at sa akin pong mga magulang. Kasi po si Sir Maloy, sabi ko nga sa kwentuhan po natin na ang tatay ko po ay tinuturing po na isang magaling na chairman po sa barangay namin, sa 6th district po. Isa po siyang malinis na chairman. Mm. Pero one day po sinabi po ng mga constituent niya na papaano masusugpo ang drug addiction sa lugar ng Cordillera o ng Santa Mesa kung ang mismong anak ng chairman ay addict. So, Mm. bilang pong, patunay ng tatay ko na talaga pong hindi niya ako at tunay po na hindi ako ng magulang ko, ako ay pinarehab niya po. Pinarehab po ako ni tatay, do'n po sa bagong tayo po ni Mayor Lim sa yun po sa North Cemetery. Sa bungad po Mm. niya meron po yung tinatawag natin na Manila Treatment and Rehabilitation Center. Kami po ang mga pioneering po niyan, 5 po kami nagbukas niyan. Do'n po ay mga dinadala po din mga isinuko ng mga gobyerno o ng mga magulang, ng barangay, ng mga pasaway. Pero hindi po pupuwede po rin yung may criminal records at meron pong, psychological damage na po. So, that day po, talagang nakita ko po yung iyak ng tatay ko dahil nakita niya po yung anak niya na nasa rehabilitation, na naka-confine dahil di niya naman po pinangarap yun. Pero still po, andun po talaga yung pagdidisiplina ng tatay ko sa akin. Yung pag-iyak ng nanay ko, yung mga kapatid ko sobrang kahiyan dahil nga po, kung makikita niyo po ako siguro dati, hindi na po kailangan po i-drug test. Mm. Malayo pa lang po talaga positive na addict 'tong taon 'to.
dito 'tong lalaki 'to, gano'n po talaga. At hindi lamang po 'yun, talaga pong yung behavior masyado po nagiging mainitin ang ulo ko. Hindi po ako nasasangkot sa anumang uri ng gulo, pero talagang pasaway po ako sa pamilya ko. Talagang I create talagang chaos do'n po sa loob ng pamilya, 'yun po. Mm. Edgar, noong, panahon na isinuko ka ng iyong mga magulang ano, pina-rehab ka ng iyong magulang, nagalit ka ba? Nagtampo ka? Kasi yung iba 'di ba ang pakiramdam nila, "Ay bakit ako pinababayaan? Bakit ako inilalagay sa ganitong rehabilitation center? Bakit nila ako ikinahihiya?" Ano yung mga emotions na iyong natatandaang naramdaman mo, mga kaisipan na sumagi sa iyong isipan nung mga panahong iyon? Ah, si Sumali nung time po na yon bago po ako dalhin sa rehabilitation, nakita po nila siguro na parang wala naman akong amats nun o tama nung time na yon. So, kinausap po ako ng one-on-one ng aking magulang, pati aking mga kapatid. Sabi niya gano'n, "Gagawin natin 'to Edgar, hindi dahil para lang sa'yo, para lang kay tatay. Bilang isang chairman sa barangay, kailangan maging maganda tayong ehemplo. So, Hmm, papaano nga natin masasabi na hindi ka namin kinukonsente kung hindi kami gumagawa ng aksyon? mm. So, gagawin namin 'to dahil mahal ka namin." Sabi niya, between, 6 months lang, 6 months hindi ka nakakulong, para kang naka-boarding house, maayos ang lugar na pupuntahan mo. So, provided 'yan. So, wala kang gagawin kundi magpagaling, Hmm. 'yun po. So, nasabi ko rin po sa kanila, sabi ko, "Sorry tay, nay, kung naging pasaway ako, pero I pray na, simula na ito ng aking pagbabago sa pero yung nandun na po ako sa loob ng rehabilitation, after po ng gabi na umiyak po ako. Dahil yung mga kasama ko rin po talaga, talagang nakakatakot din po 'no, pero may mga maayos naman po sila, pero nakakatakot po na in 6 months mawawala po ako sa piling ng aking mga magulang, pamilya, at hindi ko po alam kung sino makakasama ko sa loob ng rehabilitation. So, pero Mm. yung galit po, Sister Maloy, wala po kundi nagkaroon po ako ng ang tinatawag po natin 'to na determination po na talagang ma-healed or para masabi po na ma-deal po talaga yung drug addiction ko po. Mm. Edgar, nakatulong ba yung 6 months? Kasi ang nababalitaan namin yung mga napupunta sa rehabilitation center, depende kung saang lugar o kung saang rehab dinadala. Pero yung iba, lumalala yung kanilang condition. Meron naman yung mga church-based na rehabilitation centers, talagang nagkakaroon ng genuine transformation. Paano sa kaso mo? Nakatulong ba yung 6 na buwan? Nangingiti po ako 'no, Sister Maloy. So, kasi nung pagpasok po namin dun, pioneering nga po kami. So, ang environment po namin ay bawal po dun ang siga. So, lahat po kami dun, siyempre mga siga na po, mga talagang pasaway 'no, kailangan jolly po kami. So, dumating po pagkakataon na meron pong isang instances po na may isa pong bata, 14 years old po na kasama namin sa rehab, na ikinulong niya po yung mga dalawang officer po ng isang pintuan. So, pinasok po nila dun, bawal po kasi ang lock ng pinto sa loob kundi sa labas po lahat. So, ginawa po ng batang yun ay isinarado po yung pinto. So, that time, nang malaman, inimbestigahan kung sino po yung nagsara, so bilang mga head po ng grupong yun, napaalis po kami sa rehab ng that time. So in 3 months time lang po na napaalis po ako dun sa rehabilitation, at kung ano po naging benefits, ano po naging bunga po na sa akin nito, nakatulong po si Sir Maloy in a sense po na alam ko po kung ano yung limitation mo bilang isang drug dependent, kung mabubuang ka na o talagang mamamatay o ma-o-overdose ka na. Yung po natutunan ko dun. Hmm. At kung ano po yung naging resulta ng paglabas ko po doon, tama po kayo, Sir Maloy, naging mas malala po ako. Kasi mas marami po ako naging koneksyon. Mas marami po ako na mas nakilala. Ang tinatawag po namin doon yung war story, na bawal po pag-usapan tungkol sa drug kapag kami po ay nasa loob ng rehabilitation. Pero nung paglabas po namin, nagkita-kita po kami, tuloy-tuloy naman po, jamming naman po kami. At sabi ko nga po sa inyo, parang wala po nangyari sa akin 3 months time, pero meron po akong natutunan, hindi ko nga lang po na-apply. Yun po. Mm. Ang natutunan mo, paano hindi mag-overdose at paano Opo, hindi hindi dumating doon sa punto na talagang sobrang lala na nung iyong opo, drug dependency, pero hindi mo natutunan kung paano talaga tuluyang talikuran itong, addiction na ito, itong bisyo na ito. Mas lumawak pa yung network mo, nalaman mo kung saan kukuha ng mga supply ano, kasi opo. na-meet mo yung ibang mga drug users at saka yung ibang mga drug dependent. Doon sa mga
nakakwentuhan mo, nakilala mo, ano yung nakikita mong ugat? Bakit nagkakaroon ng drug dependency ang maraming mga kabataan natin? Doon sa iyo parang nag-start sa curiosity, 'di ba? Pero ano yung mas malalim na dahilan? Bakit nagkakaroon ng drug addiction? Sa mga nakasama po namin sa rehab o particularly po mas sa sa labas po 'no, meron po dun mga talaga pong may-ari ng grocery, may-ari po ng isang pagawaan po ng mga alahas sa Bulacan. May Hmm. mga tao rin po, may mga kasama rin po kami dun talaga na kulang po talaga sinasabi nila sa pagmamahal. Parang Hmm. meron po dun gusto lang po nila ng atensyon. Pangalawa po, sobra-sobra po ang pera nila na wala pong pakialam ang magulang nila sa kanila. Kung anong gustong gawin nila basta kung kailangan ng pera, bigay lang po ng bigay. Hmm. Until the day na-realize po ng mga magulang niya na malala na po ang anak niya. Mm. Parang halos sabay-sabay po kami na gano'n na curiosity, boredom, marami pong pera, at higit sa lahat po yung sinasabi po natin yung pakikisama. Yung Hmm. pakikisama, "Oh, tikman mo naman 'to, bago 'to." Do'n po siya kadalasan po nagsisimula, sa amin yung 'pag nag-uusap kami na kailan ka nakagamit, papaano mo natikman. So sinasabi na pinakilala, in-introduce lang para maging in ka, maka-in ka sa tropahan, parang gano'n. So, may peer pressure, Opo, naghahanap ng something exciting na magagawa, 'yan, ano. opo. Tapos accessibility to a lot of resources, a lot of money at hindi niyo alam kung Mhm. saan dadalhin yung inyong pera. Kulang sa pagmamahal, naghahanap ng atensyon. Pero sa pagkakalarawan mo sa family ninyo, Edgar, parang maganda naman yung inyong pamilya, parang mahal ka naman ng iyong mga magulang. So, anong atensyon yung iyong hinahanap noon? Magandang tanong 'yan, Sister Malay 'no, ngayon ko lang 'to sasabihin talaga. Kasi labing-isa po kami magkakapatid, eh. Hmm. Tapos po no'n, 3 pong lalaki, yung kuya ko po, yung isa pang kuya ko, pati ako po. So, lahat po sila ay mga nasa honor roll. Hmm. Oo, sa high school, college, elementary. 'Pag dumarating po yung nanay ko, may sabit po ng medalya sa kuya ko, ganyan. Ta's ililipat po sa'kin na, "Paglaki mo, dapat maging ganyan ka rin sa kuya mo." So, para bang hindi po talaga ako umakyat sa stage, Sister Hmm. Manoy. Nakilala po talaga yung pamilya namin sa eskuwelahan ng mga sa Bacood, talaga dahil medyo talaga may aking talino. Ako po Mm. nakilala ko si Sir Maloy, nakilala naman po ako, yun nga lang ako po yung na-kick out. Mm. Na-kick out po. Kick out po ako sa eskuwelahan at sabi ko po makikilala ko in a sense na kahit hindi ako matalino. Hmm. Makikilala ko in a sense na sa kaparaan na pupuwede akong makilala. Akala ko po puwede akong maging athletic, eh. Hmm. Hindi, naging addict po ako, eh. Hmm. So yun po 'no. So dumating po yung para bang mahirap po sabihin in comparison, Hmm. yung para bang nagkaroon po ako ng self-pity na para bang makikilala rin ako, mare-recognize din ako ng pamilya ko, gano'n po. Hmm. At dumating yung pagkakataon po na, yun nga po, na nagsisimula na ako mag-drugs at na-realize ko na akala ko po magaling ako. Hmm. Akala ko po kaya ko 'to, eh. Pero at the end of the day po nakita ko na wala na pala ako. Wala na po akong pagkakaiba sa isang ordinaryong addict na nasa kalye, na Hmm. wala ring patutunguhan kundi kamatayan. So Hmm. yun po. Mm. Edgar, para doon sa mga magulang ano na nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Kasi nga hindi naman 24/7 kasama natin ang ating mga anak. At kahit naman doon sa madalas na kasama nila at bantay sarado yung kanilang mga anak, nalulusutan pa rin, hindi ba? Kagaya nga nung sa inyo, sabi mo bigla yung grupo ninyo biglang napasok ng isang kabataan na meron palang access to illegal drugs. Ano yung mga maipapayo nating praktikal na kaparaanan sa mga magulang na nanonood at nakikinig sa atin ngayon para mapangalagaan yung kanilang anak buhat sa ganitong masamang impluwensya? Ah, yung katulad po ng madalas na kinakanta, "Pag-ibig ang susi ng lahat." Pag-ibig po talaga. So sa kabila po ng pagiging pasaway ko, andun po yung magulang ko na nakaantabay. Pikit mata po na niyayakap ako, pikit mata na talagang minsan or dinidisiplina ako. Pero andudun pa rin po pagmamahal po nila, eh. Nung pinasok po ako sa rehab, andudun po sila. Nung napasok po ako sa kulungan dahil ako po ay na-set up, ako po ay nakulong sa isang bypass operation po. So nandudun din po yung magulang ko na naglabas po sa'kin.
Nung time po na nagsisimula na po akong magbago, dun po yung magulang ko na may paniniwala sila o nagtitiwala sila na meron pong mangyayaring pagbabago. So, sa mga magulang po na katulad po na naririto po ngayon, lagi po may pag-asa habang may buhay. Pag-ibig po talaga ang susi po ng lahat. So, wag po kayong bibitaw, unang-una po sa panalangin. Pangalawa po yung pag-ibig po ninyo ay andodoon lagi, na parang wala na pong pag-asa. Pangatlo po, yung pag-asa po. Dahil ang Diyos po natin talaga ay tumutugon sa panalangin. For 13 years po sa drug addiction na para pong imposible na po talaga. Kinamatayan na po ng nanay ko, pero nakita po ng tatay ko bago po ako ma-reform ay nakita niya po yung pagbabago. At alam ko po na bago po siya mamatay ng time na noong 2009, nakita po ng tatay ko na ako po ay nagkaroon ng pagbabago sa buhay at meron pong direksyon na bagong tatahakin. So sa mga kapwa ko, magulang ko nandito, meron po ba kayong pasaway na anak? Meron po ba kayong hindi kayo maintindihan anak? O talagang parang wala ng pag-asa? Isa pong patotoo, ang Diyos po ay tumutugon ng ating pong panalangin. Walang bitawan. Meron po tayong pagkakataon na iluhod sila sa Panginoon, gawin po natin. At yun ginawa ng nanay at tatay mo, no? Although sabi mo nga nakamatayan na ni nanay, hindi nakita yung kabuuan ng iyong transformation, pero kahit papaano may pasilip ang Panginoon sa kanya na naandun ka na sa road to recovery and road to real transformation. Pag-uusapan pa natin yan mamaya, Edgar, sa ating pagpapatuloy dito sa Masayang Tahanan. Pero nabanggit mo nga yung awit na pag-ibig lang ang susi ng lahat, na isa sa mga papuri songs, ano? So yan po ay iparirinig natin sa ating mga viewers at listeners ngayon dito sa Masayang Tahanan. Kung kayo ay nabibigatan sa inyong pinagdaraanan ngayon, malapit mo nang sukuan ang iyong anak, asawa na namomroblema ngayon, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Pakinggan po natin ito. Umiiyak ang bata sa lansangan, ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan, may galit na laganap at may mga nagpapanggap. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong mga pangako ay di mo na maitatago. Lalo lang lumalalang sugat na hatid. Kaligtas ay kailangan na, pagkat na
siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi, si Jesus ang susi, si Jesus ang susi ng lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa Masayang Tahanan. Napakinggan ninyo ang awit ng Papuri, Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ang Papuri Music po ay magdiriwang ng kanyang anniversary. Malapit na po, at sa October ay meron tayong espesyal na concert na gaganapin sa CCF. Para sa karagdagang detalye, pwede nyo pong puntahan ang Facebook page ng Papuri Ministry. Kasama natin dito sa Masayang Tahanan si Edgar Rivera. Dati po siyang drug addict, dati pong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ngunit pinalaya ng Panginoon buhat sa addiction na ito. Nabuo muli ang kanyang pamilya at ngayon siya ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Pinangungunahan po niya ang jail ministry ng kanilang church, gayon din ang men's ministry ng Foursquare, ng Calvary Foursquare Church. Edgar, muli magandang araw sa iyo. Welcome dito sa Masayang Tahanan. Napakaraming nabe-bless at nabubuhayan ng pag-asa sa mga ikinikwento mo na pagbabago na ginawa sa iyo ng Diyos. Bakit ka nga pala tinawag na gagal ng iyong mga kaibigan at ng iyong pamilya? Hindi ko po rin maalala, pero kung sinasabi lang po ng ate ko, sobra daw po ang likod ko, sobra daw ang gaslaw ko. Nung tayo pa may term po tayong magaslaw eh. So ginawa po nila na Edgar Gaslaw. Para ginawa na po, pinagdikit lang po nila, naging gagal. Ganun po. Kasi masyado nga daw po ako malikot, magaslaw, kaya po napangalan daw po akong gagal. Yun po. Ayun. So, Oo. magalaw, Magalaw maliksik, po. magalaw, kaya Maliksik. gagal, ano? Pero hindi lamang pangalan ang binago sa iyo ng Panginoon. Sa iyong patotoo, nakita nga natin kung papaano ka pinalaya ng Diyos buhat sa addiction. So what was the turning point? Na-rehabilitate ka, naipasok ka pala sa rehabilitation center. Yung 6 months, naging 3 months dahil nagkaroon ng aberya doon sa rehabilitation center. At pagkatapos nito, nasundan ka mo ng pagkakakulong. Tell us about it. Bakit ka nakulong, Gagal? Yun po, after po ng rehabilitation ko, so nagkaroon nga po ako ng trabaho at meron po isang kaibigan na dumayo po sa akin. So it's been long time na hindi kami nagkita. Eh, addict din po yun. Nag-jump po kami sa isang bahay po na kung saan po ako, meron po lugar na pot session po talaga ako pinupuntahan. Medyo social po akong addict eh. Meron po pinupuntahan akong lugar na kung saan po talaga secluded. Yun nga lang po ang problema, meron pong nire-raid, yung kabilang bahay po, nire-raid po siya. Ngayon po, ako po ay nagpabili ng shabu, ang dumating po ay pulis. So, ang nangyari po noon, nadamay po kami sa kabila, pero nang malaman po na ako po ay isang anak ng chairman sa kabilang barangay, sabi ko gano'n, matabang baka to. Ibig sabihin po nung time na yun, talagang pwedeng pagkakitaan. So, wala pong nakuha sa akin, pero ang naipakita po sa mga magulang ko ay talagang napakadami. Para bang kung i-ratio, parang kasi laki po siya ng Marlboro na kaha, meron pong maraming shabu. So, napasok po ako doon, pero katulad nga po ng sinabi ko sa Sir Maloy, hindi po ako nagtagal doon sapagkat talaga pong yung tatay ko po ay gumawa rin ng paraan ng magulang ko upang makalabas po ako doon. At after po noon na makalabas po ako doon ay, yun po, bali tuloy-tuloy pa rin po si Sir Maloy ang bisyo ko. Bago po manganak si Mrs. nakulong po ako, September po ako nakulong, manganak po si Mrs. November, tuloy-tuloy po rin po ako niyan. Pero after po ng 2005, bago po manganak Mrs. ko, naalala ko po na si Sir Maloy, nangimimilipit na po ang aking may bahay na si Cathy, manganak na po siya. Pinatawag niya na po ako sa taxi. Ang ginawa ko po, bago po ako tumawag ng taxi, bumili pa po muna ako ng shabu, tumira po muna ako ng shabu. Tapos pagdating ko po, daldala ko na po yung taxi, no? Si Mrs. po talagang may milip. Parang hindi na po kami aabot ng ospital ng Sampaloc. Pero sabi ko sa taxi, sa time na yun sa Panginoon, Lord, pagbabago na talaga ako. Hayaan mo lang na mabuhay at patuloy na makapanganak lang si Cathy ng maayos. It was 2005 po.
Mm. Pero po 2005 na po ngayon, isa pong anak ko ay napunta po sa isang sponsorship po sa Page 229 sa Calvary po, under po ng Calvary Foster Church. Kung alam niyo po yung Compassion Philippines. So napunta po doon kasi nga po 5 anak ko, ako po yung isang taxi driver. Siya po ay napunta roon. Siguro po naguguluhan kayo na bakit paano ako nagbabasa pa rin ako ng Bible o nagpi-pray pa rin ako kahit na adik ako. Kasi po 1991 nakakilala po ako sa Panginoon. Ako po ay nanlamig lamang ng 1995. Naging full-blown drug addict po ako. So, yun po sabi ng turning point po si Sir Maloy. Nakita ko po doon si Sir Maloy na wala po akong pambili ng Calpol kapag may lagnat po ang mga anak ko. Pero may pambili po ako ng shabu. Wala po akong pambayad ng ilaw na hinuhugot na po ang kontador. Pinapaya na po kami ng mga kapitbahay po namin. Pero ang nangyari po, wala po akong pambayad. May pambili po ako ng bato. Wala po akong pambayad ng upa ng bahay. Palipat-lipat po kami, pero may pambili po ako ng shabu. At sa sobrang galit na po sa akin ng biyan ko, 5 houses away lang po ang bahay ng tatay ko sa bahay ng biyan ko. Doon na po ako natutulog sa rooftop. At nakikita ko po yung mga anak ko na naglalaro 10:00 po ng gabi. Hindi po sila pwedeng matulog doon sa bahay ng biyanan ko kasi nga po isang common na parang isang ano po lang po yun, isang diretso lang po. So, isang kwarto, nasa salas po natutulog yung mga anak ko. At ako po ay, bago po sila matulog, kailangan nakakita po lahat. So, habang ako po ay nasa 4th floor, natatanong ko po sila, sabi ko, Panginoon, pumasok po sa akin na nagkaroon po ako ng pagkakataon na makabasa po ng Bible. Tatay ko po kasi ay isang lay leader po sa Sacred Heart dyan po sa Santa Mesa. May meron siyang Bible. So, habang wala po siya, kinuha ko yung Bible, nagbasa po ako. Nung nagbasa ko po, napunta po ako sa 2 King. Na kung saan po doon yung kwento po ni Haring Hezekiah na siya ay nagkasakit. So ang malinaw na malinaw si Sir Maloy na sabing ganon ni Isaiah Propeta kay Haring Hezekiah, hindi ka na gagaling, ayusin mo na ang pamilya mo, hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. So napakakita ko po para mamamatay ka na. Yun po. Tapos po, bago po mangyari yon, kajaming ko po ng last Sunday, nagbigti po ng Tuesday. At halos po yung mga nakakasama ko po rin namamatay na unti-unti. May kasama po akong napatay po siya shootout. Ilan po sila napatay po siya. Yung mga close friends ko po namamatay na po sa overdose o nabibigti po, inaatake, shootout. So, nag-ano po sa akin na mamamatay ka na. So, katulad po ng ginawa ni Haring Hezekiah, ako po yung lumuhod sa Panginoon. Kasi po, sa 4th floor, sampayan po yun ng mga damit ng tatay ko, doon po ako natutulog eh. May folding bed lang po ako, dahil mga magulang ko, galit na rin po sa akin, talagang ayaw na papasukin sa mga kwarto. So, nanalangin po ako, lumuhod po ako, kita-kita po ang langit. Sabi ko, Panginoon, kung bibigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon, Panginoon, katulad po ng ginawa ni Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah po ay isang matuwid. Ako, Panginoon, wala talaga eh. Sabi ko, Panginoon eh. Pero ayoko pong mamatay ako ng isang adik. Tulungan mo po akong makarecover. Bigyan niyo po akong pagkakataon pa. At ako po ay nalangin noon, natulog. Pagising ko po ng umaga, ang aliwalas po ng ano ko. At sabi ko, Panginoon, gusto ko na po talaga maglingkod sa iyo. Bigyan mo po ako pagkakataon. Ang tatay ko po ay mayroong isang kagawad po ng barangay na umati po sa Calvary Foster Church. So, naimbitahan po ako doon at sinabi ko, Gagal, gusto mo bang umati ng retreat sa Tagaytay? Sabi ko, wala po akong pera. Huwag mong alalahan ng pera, may sponsor sa iyo. Siyempre, bilang isang wasted, pag sabi mong wasted si Sir Maloy, yung parang galing ka sa drugs, nagbabawi ka pa lang. At wala naman po ako pupuntahan. So, nasa Tagaytay ka, may kwarto ka, may pagkain, may sasakyan, ayaw mo pa doon. Sabi ko, sige po, sama po ako. So doon po, pagdating po sa Tagaytay, meron pong speaker. Ang sabi pong ganon, ang ganda po, saktong-sakto po eh. Ang sabi po niyang ganon, kung ikaw sa tingin mo, abandonado ka na, sa tingin mo na sobra na ang sama mo, wala ka ng pambilang kumakalinga sa'yo, wala na talagang pag-asa sa lipunan. Tingin mo sa sarili mo ay pasaway ka na sa lipunan, huwag kang mag-alala. May ama sa langit na kaya kang tanggapin kahit anong meron ka, anong sitwasyon meron ka. Ano mang problema mo, ano mang ugali mo, ano mang pinagdaanan mo, kaya niya i-deal yan. Sabi ko, sinismiss na naman ako ni Kagawa dito sa speaker siguro. Pero alam niyo po, ang topic po nun, father to the fatherless. Feeling ko nun, abandonado na po kasi ganito po sa akin magulang ko eh. Talagang disiplina na po eh. Talagang putol, na suporta. Kailangan man tumayo edya sa sarili mong paa. So, father to the fatherless. It was 2007 po. 2007 po, parating na po 2008.
sabi naman po ni Pastor Darrell ng evening service po, nagsisimula na po ako noon. Meron po siya sa account sa Genesis 28, hindi po ako nagkakamali. Na si Iso po, si Jacob po tumatakbo kay Iso. Sabi niya pong gano'n, natulog po siya doon sa Bethel at nakinaginip po siya. At yung panaginip niya po yun, sabi niya, nakita ko ang Diyos dito. Ito pa yung tahanan ng Diyos o lugar ng Diyos. Ang sabi niya pong gano'n, kung ako po ay inyong dadamitan, kung ako po inyong pakakainin, kung ako po inyong iingatan, babalik po ako sa lugar na ito at kayo po isasambahin ko at magbibigay po ako ng 10% sa lahat na ma-accumulate ko. So ginawa ko po yung panalangin. It was 2007 po, New Year's Eve. Ginawa ko pong panalangin yun. Sabi ko, Panginoon, bumabalik po ako sa inyo. Kung bumabalik po ako sa inyo, Panginoon, alam kong tinanggap mo na ako. Huwag mong hayaan na may ma-misrepresent ko ang pangalan mo. Panginoon, huwag mong hayaan na patuloy pa rin ako na sa bisyo. Huwag mo pong hayaan na maapalis pa rin ako sa tahanan na inuupahan ko. Bigyan mo po ako ng pagkakakitaan na maayos at marangal. So that time po, panalangin ko po, nakita po ako ni Pastor Gilbert, senior pastor po. Nalaman niya po, taxi driver po ako. Ginawa niya po, taxi driver po ako sa isang araw, family driver po, taxi driver, family driver po. So nakabayad po kami ng mga utang po namin. At yun po, pero dumating po 2008, bago po magkaroon ng anniversary ng 2000 September po, nagkaroon po ng deliverance night ang church. Sabi po gano'n, si Pastor Casilaw ang nagsasabi, kung meron po kayong nararamdaman na masakit ang ulo nyo, giniginaw kayo, at feeling nyo para bang masakit talaga yung ulo nyo, lumapit lang kayo sa harapan, ipapanalangin kita. So, lumapit po sa time, wala naman po akong lagnat, bigla sumakit ang ulo ko, talagang nagchichill ako. So, lumapit po ako sa Panginoon, dun po sa harap sa altar call po. At pinalangin po ako nila Pastor Darrell ng mga intercessor. At alam niyo po ba, wala naman po akong naramdaman that time na na-release o gano'n. Pero pinangawakan ko po na ako po ay pinalaya ng Panginoon. May dumating po na isang, tapos ko na po August 2, 2008, bago po dumating deliverance night, August 2, 2008 po, ako po ay gumamit uli ng shabu. Gumamit po ako, pero yung kasyamin ko po patay na. Namatay na po siya, no? So ito sasabi, Edgar, nung gumamit ka, bali nagbalik ka na sa church nito, tapos na yung tapos na yung retreat. Isinuko mo na ang buhay mo uli sa Panginoon nung time na yan. Opo, ganito po yung Sister Maloy. Di ba 2007 po? So, naging occasionally po withdrawal. Yan, withdrawal po. Na dati pong araw-araw po, nangyari po ay nagiging weekly na lang. After po ng weekly po yan, months. Yan po. So, nangyari, ang pinaka-breakthrough po niyan, yun nga po yung 2008. 2008 po, na huling-huli ko pong gamit ng drugs. At after po ng drugs po na yon 2008, yun na po yung dumating ang deliverance night. Ayun. Yan po. Oo, deliverance night po. So, nang dumating po yung deliverance night, doon na po nagsimula. Doon na po nagsimula. At meron pong isang kamag-anak po si Cathy, na merong may kaya po sa lugar po ng Dumaguete, na nagpabili po sa akin ng drugs. So sabi niya, Edgar, tikman mo tong binili mo. So sabi ko, ayoko na yan, Tito. Sabi ko, graduate na ako dyan. Pero alam niyo, Sister Maloy, baka sabihin na pagkatapos mo ma-deliver, bakit bumili ka? Pinahintulot po ng Panginoon para matest po ako kung ano po yung cravings ko. Alam niyo po, habang sinasabi po ng kajaming ko o ng taong yon na gumigo po na shabu, sabi niya, ang ganda na itong bato o ang ganda ng item na nakuha mo, Edgar. Tikman mo. Sabi ko, hindi po, ayoko na po niyan. Pero pinakaramdaman ko po si Sir Maloy, wala na po yung cravings ko. At after po doon, sabi ko sa misis ko, ilayo mo ako dito. Ilayo mo ako dito. So yun po, sinuportahan po ako ng panalangin ng mga men's ministry, ng mga pastor po natin, lalo na po yung pag-ibig po ng may bahay ko, pati yung motivation po ng mga bata. So yun po talaga ang naging turning point. At true enough po talaga na dininig po ng Panginoon ang panalangin ko na dinamitan niya po ako, pinakain niya po ako, iningatan niya po ako, kaya ngayon po ay nagsisilbi po ako sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos sa Calvary Foursquare Church. Praise God, praise God. Talagang nakakatuwa na marinig ang iyong patotoo dahil ang Diyos ay talagang may kapangyarihan para magbago. Maraming mga drug addicts sinukuan na ng kanilang pamilya, ng kanilang mga mahal sa buhay, pero never tayong susukuan ng Panginoon. So, bilang pong pasasalamat sa Panginoon, hindi lang pong matatapos tayo na tayo po ay na-reform. Kailangan po na makita rin po natin sa ibang tao na may pag-asa at sila po ay ma-reform din po.
praise the Lord po dahil ang UFM po or ang men's ministry po ng Calvary Foursquare Church, marami po mga sanggalo, mga adik po, mga lasenggo pong naaabot natin. Mm. Dahil po sa galing natin, hindi po. Dahil po experience ko na pinatawad ako ng Panginoon, hindi po pwedeng ma-deny po ng kahit sino kahit sino po nag-testimony na mabuti ang Diyos. So kailangan mo na po sa kanilang sabihin na may pag-asa at kailangan po nilang maranasan at tanggapin ang inaalok ng Diyos. So ngayon po, nakaraan po, meron po nagsimba sa amin ay kalalaya lang po. Kalalaya lang po, na umati po nakaraan. At siya po ay notorious na pusher po sa bandang Santa Mesa. And praise the Lord po, na-enlighten po siya na meron pong pag-asa bukod sa droga. Yun po. Praise God. Edgar, kamusta naman ang relationship mo sa inyong mga kamag-anak? Hindi ba dumating nga yung pagkakataon na sabi mo nga parang nagdulot ng kahihiyan sa inyong pamilya, sa inyong komunidad, yung iyong pagiging isang drug addict? So, paano inayos ng Panginoon yung relationship mo sa mga kamag-anak mo, sa pamilya ninyo, maging dyan sa barangay ninyo? Magandang tanong po yun, Sister Malay, no? So, kaya po lagi kong nare-recognize sa pamilyang Gonzales, Chikagawa, Darine Gonzales, isa pong elder ng church namin. At tatay po yan ni Jeng Maghirang, yung tatay po yan ni Jeng, yung wife po ni Pastor Darrell. So, kagawad po siya ng barangay namin. No? Nung sisimula pa lang po ako, bumabalik, lagi pong tanong sa akin sa bahay, sa lugar po namin, bakit hindi ako nakatira sa bahay ng tatay ko na malaki? Bakit ako sumisiksik sa isang maliit na bahay ng biyanan ko? So, nakapagod po ako na sabihin kasi nga po, ako itinakwil. Yan po tamang term, itinakwil po ako talaga ng pamilya ko. Talagang pinutol po ang suporta, pinutol po talaga ang komunikasyon sa sobrang kahiyan po. Pero sabi po, hindi ko malimutan sinabi ni Brother Rene. Sabi po ni Brother Rene sa akin, advice niya po sa akin, baka yung hinihiling mong bahay, mas maganda pa sa mga susunod pang panahon kung magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kung anong nagpinagdaanan mo nakaraan, tuloy ka lang. Mag-focus ka lang ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Diyos na ang bahala sa mga susunod na eksena. So pinangawakan ko po yun. Ang ginawa ko lang po, atin lang po ako natin ng taxi driver po, kay Pastor Gilbert, sa pamilya Maghirang, driver, ganun po, laging ganun. Hanggang nakakabayad na po ako ng utang. Yung mga naniningil po sa amin ng utang sa tindahan, hindi na po ako napapaya kasi may pambayad na po ako. Tapos ang pambayad po ng ilaw, hindi na po kami napuputulan kasi may pambayad na rin po ako. Tapos po yung mga kapatid ko po, hindi ko po sila minadali. I prayed for them. Panalangin lang po. Until one day po, in-invite na po nila ako sa Edgar, merong birthday yan sa bahay, birthday ni Tigilitong kapatid mo. Punta ka. So pupunta ho kami doon. So, Edgar, magbalot ka na. Dati po talaga si Sir Maloy, kahit hindi mo ako sabihin, nagbabalot na po ako. Ngayon po, sige na ate, unahin lang muna ang bisita. So, unti-unti po. Tapos po, Edgar, anniversary ng ganyan, ating ka, gano'n po. At huling-huli po, lagi sinasabi kapag meron po may sakit, Edgar, ipag-pray mo yung kapatid mo, pamangkin mo, ganito. So, hindi ko po minadali ang Panginoon process po sa talaga. Sabi nga po sa mga ngaral, there's a time for everything po eh. There's a time for everything. Ang panahon ng pangmamahal, ang panahon ng pagkapuot, ang panahon ng pagyayakap, ang panahon po ng paglalayo. So dumating yung panahon ng pagyayakap na po namin. Reconciliation na po talaga. And true enough po, si Sir Maloy, kung sasabihin niyo po, kamusta na po yung relasyon ko sa mga kamag-anak ko, sa mga kabarangay ko, akala nga po nila big time na po ako. Kasi po si Sir Maloy, ako po yung nakatira sa condominium ngayon. Sa Santa Mesa. At hindi po sa akin. Sa kapatid ko po ito. Dati po nakatira lang po ako sa squatter. At akala po nila ngayon, nasa Maui na po ako, condominium, mayaman na po kami. Sabi ko, hindi, mayaman lang po ang Diyos sa pagilingkuran ko. Ganun po. At sinasabi po nila na, bakit lagi na sa kainan? Yun ang benefit kapag ikaw ay church driver, lagi kasama sa kainan. Kaya kung nakikita mo, akala nyo, mayaman ako sa mga restaurant ako, walang pretension. Pag walang pretension, walang itatago. Church driver ako isang driver nila. Kapag nasa kainan sila, hindi nila ako tinuturing na driver, tinuturing nila ako isang kapatid. So, kaya ganun po. Kaya po sa mga kapatid ko, ay maganda na po ang relasyon po namin. Katunayan po ay talagang minsan pag kailangan ko po ng sasakyan, pinapera po sa akin yung Innova o Fortuner, mamili lang po ako. Na dati po talagang halos ayaw po ako papasukin sa aming tahanan. Ngayon po, welcome na welcome po. I-message pa ako, Edgar, may bagong lutong pagkain dito, baka gusto mo. So gano'n po, sa komunidad naman po namin ay nakita po nila
na ang tawag po sa akin dati si Sir Maloy, Brad Pitt, alien. Yan, Brad Pitt, alien. Pero ngayon po nakikita po nila ang tawag mo sa akin ngayon, Brother Gagal. May respeto na po. Kasi hindi po talaga, yun po yung isang tutunan ko, hindi mo po talaga kailangan hingin ang respeto ng tao. Talaga po pinaghihirapan, ini-earn po at para makuha mo po yan. Gayon din To ang God be the glory tiwala, po. ano, hindi Opo. natin maipipilit ang tiwala. Talagang we will just have to wait, ipanalangin patuloy at makita sa ating buhay yung pagbabago na isinagawa ng Panginoon. And eventually, time will come, yung mga saradong pintuan muling magbubukas, yung mga dating natatakot sa atin, ikinahihiya tayo. Sabi mo nga, there will be a time of embracing again, hindi ba? At maraming salamat sa Panginoon dahil yan ay nararanasan mo ngayon. Gagal, Edgar, para doon sa mga pamilya na nanonood, nakikinig ngayon, medyo nawawalan sila ng pag-asa at nahihirapan sila. Parang ang ipinakita sa iyo ng pamilya mo, tough love no? Yung kinakailangang i-cut panandalian yung ties, mag-withhold muna panandalian ng suporta para magising ka doon sa iyong kinasasadlakan. Ano ang iyong masasabi doon sa mga magulang ngayon na kinakailangan nilang mag-exercise ng tough love sa kanilang mga anak? Yun po. Katulad po sinabi ko na Sister Maloy, yung ang susi po talaga ay pag-ibig. Ang pag-ibig po talaga. Kasi kapag nawala na po ang pag-ibig, nawawala na po ng pag-asa, nawawala na po tayo ng tinatawag po natin na meron pa bang mangyayari o meron pa tayo bang pinangahawakan. Pero habang nandiyan po yung pag-ibig, magpapatuloy po talaga ang pag-asa. At tulad po sa sinabi sa Romans 8 po, na ibinigay po nga ni Jesus o ng Ama ang kanyang anak para po sa atin. So kung ibinigay po ng Ama yung anak niya dahil sa pagmamahal niya sa atin, ano pa kaya hindi kaya ibigay ng Diyos para sa atin? At pangalawa po sinabi sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? So maniwala po tayo na kakampi natin ang Diyos sapagkat ang panalangin po ng magulang ay hindi po ito masasabi po natin na baliwala. Kasi po nagdanais ka na maging maayos ang iyong anak, maging maayos ang relasyon ng mga anak mo, buhay nila. At wala naman po perfectong pamilya. Pero mas maganda po meron tayong perfectong Diyos. If God is for us, who can be against us? At yung pinahawakan ko na, ano mga sitwasyon ng buhay po natin, ano may pagsubok po natin, kakampi natin ang Diyos. At kung kakampi natin ang Diyos, hindi po tayo magigiba. Manghihina, mapapagod, pero maganda po ron, may Diyos tayo paghuhugutan ng lakas para magpatuloy po. Kaya mga magulang, hindi po Superman si Brother Edgar. Meron lang po akong isang Diyos na napakagaling. Isang Diyos na makapangyarihan na kaya po kayong tulungan sa anumang sitwasyon po meron kayo. At yun po yung pinanghawakan po. If God is for us, who can be against us? And Brother Edgar, ano yung kahalagahan naman na ikaw ay bahagi ng isang simbahan na yun nga itinuturo ang Biblia, isang simbahan na naniniwala sa Panginoong Hesus? Ano yung importance na hindi ka nag-iisa at meron kang community of faith na nag-aalaga sa iyo? Pero maganda rin po yan, Sir Maloy. Isa rin po na sa tutulong ko sa sabi ko sa Biblia na ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Kapag natumba ang isa, pwede siyang itayo ng kanyang kasama. So ganoon din po sa ating pong bilang iglesia. So nung dumating po ako sa Calvary, Sir Maloy, ang prayer ko po ganito, Panginoon, tulungan mo ko maging asset po na iglesyang ito. At huwag po ako maging liability. Gusto ko po maging part ng paglago ng iglesyang ito. Gamitin mo po aking talento kung ano po meron ako. So ang talento ko po ay pagmamaneho, pagka-coordinate po ng mga programs. So doon po ako nakakatulong sa iglesia para po maging maayos at maging alalay po ng pastor. Kaya po napakaalaga po na ang kapatiran, may isa pong pastor o mga pastor po na nag-aalaga sa mga tupa at ang mga tupa naman po na sumusuporta sa mga pastor para po maging mabuo at maging maayos po. Hindi man perfectong iglesia, pero maayos. Meron po tayong sa pagsasamahan mga kapatid na maayos, masaya. Dahil po doon, tayo po ay nagiging ilaw sa komunidad po natin. Kasi kung hindi po tayo magiging asset, kung hindi po tayo magiging salt and light sa ating pong mula po sa iglesia, paglabas po sa ating tahanan, sa ating mga komunidad, baliwala lang po.
So kaya napaka-importante po para sa akin po talaga ang isang church, isang kapatiran, at mabuti nga po talaga yung marami kang nananalangin, ganyan po. Mm. Marami tayong mga kapatiran na kasama sa fellowship kasi nagpapalakasan po tayo. Oo, nagbabantayan ano, kasi kung wala Opo, tayong accountability, napakabilis bumalik doon sa, dati nating mga gawi ano. Pero kung meron tayong community of faith na babantayan tayo, kakamustahin tayo, mas na sabi mo nga, nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Ang dami naming natutunan, inspirasyon na malaman at mapakinggan yung iyong patotoo, Edgar. At ang panalangin namin sa pamamagitan ng ministry ninyo sa jail, ministry sa mga kalalakihan, mas marami pa ang makaranas noong freedom buhat sa iba't ibang uri ng addiction, hindi lamang drug addiction o paggamit ng ipinagbabawal na gamot, kundi addiction sa gambling, addiction sa iba't iba pang mga vices. So, ipapanalangin ka namin, Brother Edgar, pati yung pero po, ministry mo para sa mga tatay at sa mga kalalakihan. Ipapag-pray din natin ang mga listeners natin ngayong araw na ito. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa patotoo na aming napakinggan ngayon pong araw na ito. Maraming salamat dahil kayo ay buhay, kayo ay makapangyarihan at patuloy kayo sa pagbabago ng buhay ng maraming mga tao. Isa na po doon si Brother Edgar. Salamat dahil sa pamamagitan ng kanyang mga naikwento sa amin, nabuhayan ang aming kalooban na walang addiction ang napakahirap o napakatindi na hindi nyo po kayang basagin, hindi ninyo kayang putulin. You are powerful and you can change lives. Dalangin po namin ang mga listeners namin. Maaaring meron silang sariling mga struggles at addiction sa kanilang buhay ngayon. Lord, iparanas nyo rin sa kanila ang kalayaan buhat po sa mga bisyong ito. Maaaring meron po kaming mga listeners at viewers ngayon na nawawalan na ng pag-asa para sa mga mahal nila sa buhay who are deep in their addictions. We pray, O Father, that you will revive hope. Ibabalik yes, nyo ang pag-asa, Panginoon, sa kanilang amen. mga puso. At dalangin po namin patuloy si Brother Edgar. We pray, O Father, that you will give him the ability to resist temptation, na ang mga ginagawa ninyo sa kanyang buhay, Panginoon, will keep him humble and dependent on you alone. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo pong gamitin yung kanyang ministry sa jail, ministry sa mga kalalakihan, so that real transformation, Lord God, will be experienced by more men and more families. Pagpalain niyo po si Brother Edgar, ang kanyang pamilya, at dalangin namin patuloy, Panginoon, na gagamitin niyo ang kanyang patotoo para maghatid ng ibayong pag-asa sa maraming mga pamilya. Thank you, Lord. We return to you all praises and all glory. Salamat din sa mga panalangin inyong sasagutin sa inyong panahon at sa inyong kaparaanan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Brother Edgar, maraming salamat. Talagang natutuwa ako na nagkaroon tayo ng pagkakataon na maibahagi yung iyong patotoo sa mas marami pang mga pamilya ngayon. Maraming salamat. Magkakaroon ito ng part 2. At sa part 2 naman, yung misis mo ang aming kakamustahin at yung misis mo ang siyang magkukwento sa ating mga ka-family dito sa Masayang Tahanan. Thank you very much, Brother Edgar. Maraming salamat din po sa pagkakataon na magamit po ang programang ito na ibahagi po ang kabutihan ng Diyos sa buhay po ng Pamilyang Rivera. Kaya mula po sa Pamilyang Rivera po, Sister Maloy, maraming salamat po at pagpalain pa po ng Diyos ang inyong pong programa. Thank you very much. Nakasama natin dito sa Masayang Tahanan si Brother Edgar Rivera. At sa kanyang patotoo, ating makikita na ang Diyos ay buhay at ang Diyos ay makapangyarihan upang magbago ng ating mga buhay. Maraming salamat sa inyong lahat na tumutok, nakinig at nanood ng Masayang Tahanan. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala ang Masayang Tahanan. Sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families. Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung
Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka